Ang maluwang na kalsadang EDSA ay parang isang ugat na barado, na puno ng uso at ingay ng libu-libong sasakyan. Sa loob ng itim at makintap na sasakyang SUV, kalmado si Marco Antonio de la Cruz, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Ngunit hindi. Hindi siya kalmado. Ang kanyang kanang kamay ay mariing nakahawa sa manibela, hindi sa inis sa trapiko kundi sa isang kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya matukoy, isang pamilya na kaba na matagal na niyang nilibing. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mata, huminga ng malalim. Walang saysay. Bumali ang tingin niya sa labas, sa bintanang katabing jeepney na halos makadikit na sa kanyang sasakyan. Doon niya nakita ang mga mukha. Dalawang paslit, makahawik, parehong may malalaking, nagtatakang mamata. Nakaupo sila sa loob ng jeepney. Ang isa ay abala sa isang lumang laruan, ang isa naman ay nakatitik sa kanya. Diretso sa kanyang nga mata. Isang kidlat ang dumaloy sa buwang katawan ni Marco. Ang nga matang iyon, ang kulaing kape, may tatalab na kinangang inosensiya at may kung anong pamilya. Para siyang pinukpo sa sentido. Parang tumigil ang oras. Ang ingay ng trapiko, ang busina, ang halumigmit lahat ay nawala. Tanging ang nga matang iyon ang nakikita niya. Tinigil niya. Ang pahinga. Ang isa. Ang mas aktibo. Ay nakaswat ng kupas na asul na t-shirt. Ang isa naman. Na nakatitik sa kanya. Ay may bahagyang kulot na buhok. Nakatinggala at may ngiti sa labi. Mga bata. Inosente. Ngunit bakit parang? Biglang gumalaw ang trapiko. Umusad ang jeepney. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, ang batang may kulot na buhok ay kumawi sa kanya. Isang maliit na kamay ang umiwag-iwas ng may malawak na ngiti. Ang isa naman ay sumunod, ngunit hindi na nakita ang kanyang mukha dahil sa paghaharang ng ina nito. Kumawi pabalik si Marco. Isang kaway na labas sa kanyang karakter. Isang kaway na kusa niyang ginawa. Nang tuluyan nang mawala ang jeepney sa kanyang paningin, nanatili siyang tulala, nakatitig sa espasyo kung saan huli niyang nakita ang mga bata. Ang hindi may paliwanag na pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib ay ngayon ay unti-unting lumalaki. Parang isang tinik na tumusok sa isang nakasarang sugat. Hindi ito simpleng pahanga sa inosensiya ng bata. Ito ay mas malalim, mas personal. Isang kilabot na bumaba mula sa kanyang utak papunta sa kanyang puso. Pinilit niyang iwaksi ito. Si Marco de la Cruz, ang lalaking kilala sa kanyang pagiging praktikal at lohika, ay hindi basta-basta nakpapadala sa mapakiramdam. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang nga mukha ngang kambal ay patuloy na bumabagaba sa kanya. Sa tuwing nakikita niya ang nga bata sa lansangan, hinahanap niya ang nga matang iyon. Sa gabi, sa gitna ngang katahimikan ng kanyang marangyang chondo unit, naglalaro sa kanyang isip ang kaway ng maliit na bata. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, matapos ang isang nakakapagod na board meeting, nagpasya si Marco na maglakad-lakad sa isang sikat na parke na malapit sa kanyang opisina, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Nais niyang linawin ang kanyang isip, iwaksi ang kakaibang obsesyon. Doon niya sila muling nakita. Naglalaro ang kambal malapit sa fountain, tumatawa habang hinahabol ang mga kalapati. Ang isa ay nakaupo sa damuhan, abala sa pakbuangang sandcastle mula sa lupa. Ang isa naman ay tumatakbo, habol-habol ang isang lumipat na bulaklak. Nakasuot sila ng simpleng t-shirt at shorts, ngunit ang kanilang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Napahinto si Marco. Nakubli sa likod ng isang malaking puno. Pinanood niya sila ng matagal. Ang bawat galaw, bawat tawa, ang koneksyon na naramdaman niya sa unang pakikita ay lalong lumalim, parang may kung anong magnet na humihila sa kanya. Pakiramdam niya, kilala niya ang mga batang ito, sa isang paraan na hindi niya may paliwanag. Lumapit ang isang babae, may dalang basket ng nga prutas. Ang buhok niya ay nakatali, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay may kakaibang pagmamahal habang tinitingnan niya ang nga bata. Niyakap niya ang isa at pinunasan ang dumi sa pisngi nito. Sa sandaling iyon, bahagyang umikot ang babae, at nakita ni Marco ang kanyang profile. Nahinto ang puso ni Marco. Ang babae. Ang kanyang tindig. Ang kanyang galaw. Ang hugis ng kanyang ilong. Gabriela. Parang hinahabol ang kanyang hininga. Hindi. Hindi ito possible. 6 na taon. 6 na taon na siyang naglakad sa mundong ito nang walang anino ni Gabriela Santos.
6 na taon siyang napanggap na hindi siya nasaktan, hindi siya nataka, hindi siya nahanap. Pinaniwala niya ang sarili na isa lang itong masakit na kabanata na kailangan niyang kalimutan. Pinaniwala niya ang lahat. Ngunit narito siya ngayon, buhay na buhay, tinititigan ang babaeng akala niya ay tuluyan nang nawala. Kasama ang dalawang batang, sa bawat galaw at bawat ngiti, ay naktatagong isang bahagi ng ngaraan na pilit niyang isinara. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang nga bata. Ang nga matang iyon. Ang pamilya na kislap nga ngiti. Ang kulot sa dulo ngang buhok ngang isang bata. Napatingin si Marco sa babay kay Gabi. Ang paraan ng pahawa niya sa kamay ng isang bata. Ang padyuko niya upang pakinggan ang bulong nito. Ang paglalaylay ng buhok sa kanyang balikat habang tumatawa. Lahat ay pamilya. Lahat ay sumasakit. Anong nangyari? Bakit? Bakit niya itinago ang mga ito? Sino ang mga batang ito? Posible ba? Binawi ni Marco ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang isang ideya na namumuo sa kanyang isip. Hindi. Impossible. Napakababaw ng isip niya. Ito ay isang random na pagkakataon lamang. Ang Pilipinas ay maliit, ngunit hindi naman ganun kaliit. Ngunit ang pusong pinilit niyang patigasin sa loob ng 6 na taon ay ngayon ay nagwawala. Parang isang selyo na nabuksan ng sapilitan. At ang lahat ng pinilit niyang isara ay ngayon ay nagsimulang umapaw. Naalala niya ang bawat detalye ng kanilang pag-ibigan. Si Gabi, ang simpleng babae na nagpasaya sa kanyang buhay na puno ng kontrol at ekspektasyon. Ang tawa niya na parang musika. Ang kanyang tapang na humarap sa mundo, kahit na ang mundong iyon ay mundo ng Mga de la Cruz. Naalala niya ang kanilang huling pausap, ang kanyang pakawala na parang bula. Ang pait ng pakabigo, ang pagtataka, at ang sakit. Ang sakit na pilit niyang nilunaw ay itinago. Ngayon, kasama niya ang dalawang batang nadadala ng kaparehong kislap sa mata. Unti-unting lumakat si Marco, hindi alintana ang mga naglalakat sa paligid. Ang mata niya ay nakapako sa tatlo. Nakita niya kung paano hinawakan ni Gabi ang kamay ng kambal, kung paano sila tumingin sa isa't isa, kung paano sila naugnay. Kitang-kita ang pagmamahal at paaruga ni Gabi sa mga bata. Isang pagmamahal na alam niyang kayang ibigay ni Gabi ng bumbo. Ngunit ang mukha nga mata, lalo na ang batang nakatiti sa kanya sa trapiko. Ang hugis ng labi. Ang matang may tatalap na kayumanggi. Parang kopya ng kanyang sarili. Ang ideya ay hindi na muling bumulong. Sumigaw ito sa kanyang isipan. Ang nga bata. Ang nga matang iyon. Ang kanyang pamilya. Hindi. Hindi ito maaring mangyari. Pero bakit ganon ang pakiramdam niya? Biglang tumayo si Gabi, niyakap ang nga bata, at tinawag ang pangalan nila. Liam, Noah, tara na, uwi na tayo. Hapon na. Liam at Noah. Mga pangalang moderno. Simple. Tumalikot si Gabi, hinawakan ang kamay ngang kambal, at naglakat palayo. Sa bawat hakbang nila papalayo, parang may kung anong tumitibo sa dibdib ni Marco. Hindi niya alam kung ano, ngunit ang kirot ay hindi nawawala. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang ang kasagutan. Ang kanyang lohikal na pag-isip ay nakumpas, na utos. Ang pagtataka ay lumala at naging isang malalim na pangangailangan na malaman ang katotohanan. Nakmadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang tahimik na loob ng sasakyan ay parang kulungan, kinukulong siya sa kanyang nangangalit na isip. Ang mukha ni Liam at Noah, ang ngiti nila, ang kaway ng kamay ng isang bata lahat ay bumalik na parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isipan. At kasama rin ang mukha ni Gabi. Sa loob ng 6 na taon, sinubukan niyang maging perpekto. Sumunod sa lahat ng inaasahan ng kanyang nga magulang. Nagtatagumpay sa negosyo. Nakpakasal sa isang babaeng katulad ni Isabel, isang babaeng may parehong estado sa buhay, may parehong pananaw, isang babaeng mayos at hindi makdadala ng anumang gulo. Isang babaeng mabibigay ng perpektong anak. Ngunit ang nga batang iyon, sila ang kahulugan ng gulo. At gayon paman, may hindi may paliwanag na puwersa na humihila sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang nga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Huminga siya ng malalim, nagtipon ng kanyang sarili. Ang kanyang boses ay naging kalmado, ang tono ay propesyonal, tulad ng karaniwan. Ngunit sa ilalim nito, mayroong isang bagay na nagbabago. Isang lindol na nagsisimula ng bumuo. Dinial niya ang numero ng kanyang pinakakatiwalaang personal assistant, si Gino. Gino,
Kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay na personal. Sabi niya. Kalmado ang boses. May 2 bata. Kambal. Nasa isang parke kanina. Narinig kong tinatawa silang Liam at Noah. Nandun din ang nanay nila, si Gabriela Santos. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alam niyang narinig ni Gino ang pagbabago sa tono ng kanyang boses. Mahanap ka ng impormasyon tungkol sa 2 batang iyon. Pati na rin sa ina nila. Lahat ng detalye. Ang kanilang edad, saan sila nakatira, anong ginagawa nila. At, huminga si Marco ng malalim, ang kanyang puso ay humahampas. Ito ang hakbang na magbabago ng lahat. Mag-ayos ka ng DNA test. Discreetly. Kailangan ko nga sagot, Gino. Ngayon na. Hindi na naaksaya pa ng panahon si Marco. Agad niyang ipinatawa si Gino at binigyan ng malinaw na tagubilin. Kailangan niya ng isang pribadong investigador na may reputasyon sa pagiging tahimik at epektibo. Walang kalat. Walang ingay. Naging malamig ang boses niya, ngunit sa ilalim niyon ay mayroong isang bagay na nakpupumiglas, isang hindi mapalagay na damdamin na ngayon lang niya naramdaman. Kailangan kong samples ng DNA, Gino. Kahit ano basta discreet, utos ni Marco, nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina, kung saan tanging ang skyline ng Maynila ang kanyang nakikita. Mula sa mabata. At kung paano mo gagawin, bahala ka. Tinanguhan lang siya ni Gino, nasanay na sa bigla ang mga utos ng kanyang amo. Alam niyang may kung anong malalim na dahilan sa likod ng pagbabagong ito sa ugali ni Marco. Habang naghihintay ng resulta, ang bawat araw ay parang isang walang katapusang paghihirap. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa nakaraan, sa mga alaala na matagal na niyang inilibing sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Gabi. Hindi ito sa isang engranding corporate event o sa isang high-class na restaurant na karaniwan niyang kinasasangkutan. Ito ay sa isang charity event na pinilit siyang puntahan ng kanyang ina. Nasa isang sulok siya, umiwas sa pakikisalamuha, nang may lumapit sa kanyang isang babaeng may malalaking mata at simpleng ngiti. Si Gabi. Sir Marco. Gusto niyo po ba ngape? Tanong niya. Ang boses niya ay malambing at may kakaibang kinang. Siya ang isa sa mga volunteer doon. Abala sa paghahanda ng merienda. Ang kanyang buho ay nakapusot, may konting pawis sa kanyang noo, ngunit sa kabila niyon, ang kanyang presensya ay parang sariwang hangin sa mundong puno ng artipisyal na ngiti at formalidad. Nang araw na iyon, may nabago sa buhay ni Marco. Mula sa seryosong usapan tungkol sa charity, nawi sila sa usapan tungkol sa buhay, mga pangarap, at mga simpleng bagay na matagal nang hindi napapansin ni Marco. Si Gabi, na mula sa simpleng pamilya, ay may kakayahang makita ang kagandahan sa bawat munti. Siya ang naging kanyang lihim na paborito. Ang kanyang takbuhan mula sa nakakasuffocate na mundo nga de la Cruz. Ang kanilang paibigan ay naging isang seringang lihim na pagtatakbo. Magagabi sa labas ng Maynila, malayo sa mga matang mapanghusgang ang kanyang pamilya. Mga simpleng hapunan sa mga maliliit na kainan, tawanan sa ilalim ng mga bituin, at mga usapan na tumatagal hanggang madaling araw. Sa bawat sandali na kasama niya si Gabi, naramdaman ni Marco na unti-unting nabubura ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Si Gabi ang nagturo sa kanya kung paano huminga, kung paano magmahal ng walang takot, kung paano mangarap ng hindi nakakadena sa pangalan ng kanyang pamilya. Gusto kong bumuo ng sarili nating mundo, Marco, bulong ni Gabi isang gabi, habang nakahiga sila sa ilalim ng bituin, malayo sa ingay ng siyudad. Isang mundo kung saan tayo lang, walang pakialam sa kung anong sasabihin ng iba. At siya, si Marco, na matagal nang inakala na ang kayamanan at kapangyarihan ang tanging kahulugan ng buhay, ay naniwala sa kanya. Nangarap siya ang isang buhay kasama si Gabi. Isang buhay na simple, puno ang pagmamahal, at malayo sa kontrol ang kanyang nga magulang. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho. Isang araw, parang bula, nawala si Gabi. Walang paalam. Walang paliwanag. Tanging isang maikling text message na nagsasabing kailangan niyang umalis, at huwag na siyang hanapin. Ang puso ni Marco ay pinira-piraso. Ang pada na pinilit niyang buwagin ay muling itinayo, mas matibay, mas malami. Pinilit niyang kalimutan siya. Itinatago ang bawat sakit sa ilalim ng trabaho at ang inaasahang papel niya bilang susunod na pinuno ng De La Cruz Group. Ang kasal niya kay Isabel Corpus ang huling hakbang sa pagtupad sa mga ekspektasyon ng kanyang pamilya.
Marco, napausapan na namin ng iyong ama ang tungkol sa kasal ninyo ni Isabel, sabi ni Doña Carmen isang gabi, sa hapag-kainan, habang abala si Marco sa kanyang isipan. Gusto namin sanang sa susunod na buwan na ang engagement party. Ang tagal na ninyong makasama. Nakaupo si Isabel sa tabi niya, nakangiti ng matamis. Mayroon siyang kagandahan, may pinaaralan, at galing sa isang respetadong pamilya. Ang perpektong babae sa paningin ng Madela Cruz. Ngunit sa mapanahong ito, ang kanyang presensya ay parang isang hawla. Alam niyo naman na marami akong inaasikaso sa kumpanya, sagot ni Marco. Sinubukang maging kalmado, ngunit ang kanyang nga mata ay walang patit na tumitingin sa labas ng bintana. Ang nga mukha ni Liam at Noah, at ang pagkakita niya kay Gabi, ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Ang kasal mo ang pinakamahalagang asikasuhin mo ngayon, Marco, ani Don Emilio. Mahigpit ang boses. Ang pag-iisang dibdib ninyo ni Isabel ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagpapatatak ng ating posisyon sa industriya. Ang pagsasanip puwersa ng De La Cruz at Corpus ay magdadala ng mas malaking kapangyarihan. Naramdaman ni Marco ang paninikip ng kanyang dibdib. Pero, kapangyarihan. Lahat ay tungkol sa pera at kapangyarihan. Hindi pag-ibig. Hindi pamilya. Hindi ang totoong kaligayahan. Si Isabel, na napansin ang kanyang pagiging abala, ay mahinang inilagay ang kamay niya sa kanyang braso. Ayos lang Marco. Naintindihan ko. Busy ka talaga. Ngunit sa mata ni Isabel, may isang bagay na natatago. Isang manipis na lambong ng pagdududa. Alam niyang may kung anong gumugulo sa isip ni Marco. Ang nga araw ay parang ngebuwan. At sa wakas, dumating ang tawa na matagal niyang inaabangan. Sir Marco. Dumating na po ang resulta. Sabi ni Gino sa kabilang linya, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Pumasok si Marco sa kanyang opisina, sinigurado na walang makakarinig. Ang envelope ay inilagay ni Gino sa kanyang mesa. Puting envelope. Simpleng papel. Ngunit ang laman nito ay may kakayahang gibayin ang kanyang buong mundo. Nangingini ang kanyang magkamay habang binubuksan niya ang envelope. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malalim na hininga. Eto niya nakita ang manumero. 99.9% probability. Ang nga salita ay tila sumabo sa kanyang isipan. Ito na. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng kanyang hindi may paliwanag na koneksyon sa mga batang iyon, lahat ay toto. Liam at Noah. Ang kanyang maana. Nangini ang kanyang labi. Isang luha ang nakbanta na pumata. Ngunit pinigilan niya. Hindi. Hindi ngayon. Ang sakit. Ang galit, ang pagtataka. Ang lahat na emosyon na pinilit niyang takasan sa loob ng 6 na taon ay ngayon ay bumalik ng mas matindi, mas masakit. Bakit? Gabi? Bakit mo itinago ang maanak ko? Bakit ka umalis ng walang salita? Sa loob ng 6 na taon, pinaniwalaan kita na iniwan mo ako. Pinaniwalaan kong kinalimutan mo ako. Isang paksabong ngalit ang bumalot sa kanya. Hindi ito maaring mangyari. Ang kanyang nga anak. Lumaki sila nang wala siya. Lumaki sila nang hindi niya alam na sila ay buhay. Kinuha niya ang kanyang jacket. Ang nga kamay ay mahigpit na nakakuyong. Hindi na siya maghihintay pa. Hindi na siya magtatanong. Isang bagay lang ang alam niya. Kailangan niyang harapin ang babae na nagtago sa kanya ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ang trapiko ay hindi niya napansin. Ang lahat ng nasa paligid ay naglaho. Tanging ang mukha ni Gabi ang nakikita niya sa kanyang isipan, at ang mukha ng kambal na nagdadala ng kanyang dugo. Ilang minuto lang narating niya ang isang simpleng bahay sa isang tahimik na kanto. Ang bahay ni Gabriela Santos. Ang mailaw ay bukas, maaring nandun na sila. Bumaba si Marco mula sa sasakyan. Ang kanyang ngahakbang ay matatay, ngunit ang kanyang puso ay humahampas na parang tambol. Ang papel na naglalaman ng resulta ng DNA ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Narito siya. Sa wakas, tumayo siya sa harap ng pinto. Isang simpleng pinto. Ngunit sa likod niyon, nakatatago ang lahat ng kasagutan. Kinatok niya ang pinto. Mahina sa una. Ngunit nang walang sumagot, muling kinatok niya ng mas malakas. Hindi siya alis hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng sagot. Hindi na siya matatago pa sa kanyang nga magulang. Hindi na siya mapapanggap na wala siyang pakialam.
Kinatok niya muli. Isang boses ang narinig niya mula sa loob. Ang boses ni Gabi. Umanda na siya. Nasa kusina si Gabi, abala sa paghahanda ng hapunan para sa kambal. Ang simpleng amoy ng sinigang ay bumabalot sa maliit nilang bahay, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang pinapangarap. Pinapanot niya si Liam at Noah na naglalaro sa sala, abala sa kanilang mga laruan. Ang kanilang tawanan ay musika sa kanyang pandinig. Biglang, may kumatok. Malakas. Sunod-sunod. Kinabahan si Gabi. Bihira lang silang may bisita. At ang pagkatok ay parang may nagmamadali o may galit. Sino yan, Mama? Tanong ni Liam. Ang boses niya ay may bahit ng pagtataka. Wala lang, anak. Baka kapitbahay lang. Sagot ni Gabi, sinubukan niyang maging kalmado. Ngunit ang kanyang puso ay humahampas na. May kung anong malalim na pakiramdam na nagsasabing hindi ito ordinaryong bisita. Naglakad siya patungo sa pinto, dahan-dahan. Sumilip siya sa peephole. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Nakita niya ang mukha. Ang matang iyon. Ang tindi. Si Marco. Marco Antonio de la Cruz. Nakatayo sa kanyang pintuan. Ang mukha nito ay seryoso. At sa mata nito, may nakita siyang galit na hindi niya maintindihan. Naramdaman ni Gabi na parang tumalon ang kanyang puso papunta sa kanyang lalamunan. Hindi. Hindi ito maaring mangyari. Paano niya nalaman? Bakit siya narito? Ang kanyang katawan ay nangingini. Ang 6 na taong pilit niyang itinago ay ngayon ay handa ng sumabog sa kanyang harapan. Mama? Sino po? Tanong ni Noah na nakasunod sa kanya. Wala. Anak. Balik ka na sa loob. Pilit ni Gabi. Ang boses niya ay halos hindi lumalabas. Kumatok muli si Marco, mas malakas ngayon. Gabi. Alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pinto. Ang boses niya ay malamig. Matalim. Walang magawa si Gabi. Ang kanyang kamay ay nangingini habang hinawakan niya ang doorknob. Dahan-dahan niya itong binuksan, sapat lang upang makasilip siya. Ngunit ang lakas ni Marco ay tila hindi nabawasan. Kaya agad niyang naitulak ng bahagya ang pinto at doon. Naktakpo ang kanilang mga mata. Ang titik ni Marco ay parang yelo, bumubutas sa kanya. Ang mata niyang minsan ay puno ng pagmamahal ay ngayon ay nagliliyap sa galit. Siya, si Gabi, ay nakaramdam ng kaba na mas matindi pa kaysa sa anumang takot na naramdaman niya sa nakalipas na 6 na taon. Marco, bulong niya, halos hindi marinig. Gabi, tugon ni Marco, ang kanyang boses ay punong kakpigil. Kailangan nating mag-usap. Naalangan si Gabi. Ayaw niyang makita nga mata si Marco. Ayaw niyang masira ang kapayapaan na pilit niyang itinayo. Wala tayong pag-usapan, Marco. Umalis ka na. Umalis? Suminghal si Marco. Sa tingin mo ba alis ako matapos ang lahat na ito? Inilabas niya mula sa likod niya ang isang brown envelope. Ibinato niya ito sa kanya. Basahin mo iyan, Gabi. Kinuha ni Gabi ang envelope, nangingini ang makamay. Binuksan niya. Isang papel na may nakasulat na mateknikal na salita. Hindi niya maintindihan. Pero may nakita siyang pangalan. Ang kanyang pangalan. At pangalan ni Marco. At mga pangalan ng 2 bata. At 1%. DNA Paternity Test Results. Marco Antonio de la Cruz. Liam Santos. 99.9% probability. Marco Antonio de la Cruz. Noah Santos. 99.9% probability. Bumaksa ang papel mula sa kanyang kamay. Nanaki ang kanyang mga mata. Paano? Paano niya nalaman? Ngayon, Gabi. Ipaliwanag mo sa akin, galit na boses ni Marco. Ipaliwanag mo kung bakit itinago mo sa akin ang nga anak ko. 6 na taon. 6 na taon kong hindi alam na may mga anak ako. Bakit, Gabi? Bakit mo nagawa ito sa akin? Nahilamos ni Gabi ang kanyang magkamay sa mukha. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang kanyang ngaluha ay nagbanta ng umagos. Naramdaman niya ang init ng mamata ng kanyang mga anak na nakatanaw sa kanila mula sa sala. Kailangan niyang protektahan sila. Marco, hindi. Hindi ko sinasadya. Bulong niya. Umiwas sa kanyang tingin. Hindi sinasadya? Kumalat ang pagkasuklam sa mukha ni Marco. Ano ang hindi sinasadya, Gabi? Ang pagtatago en 2 bata? Ang pagkawala mo ng walang bakas? Ang pagpapanggap na wala ka?
Sa tingin mo ba, maniniwala ako doon? Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ni Gabi. Hindi mo naiintindihan. Marco, hindi mo kailanman may intindihan. Ano ang hindi ko maintindihan? Siga ni Marco, unti-unting lumalapit. Ang sakit na naramdaman ko nang mawala ka. Ang galit na naramdaman ko nang malaman ko na tago ka sa aking ama anak ko. Akala ko'y mahal mo ako, Gabi. Akala ko'y may pinagsamahan tayo. Minahal kita. Marco. Sobra. Sumigaw na rin si Gabi. Ang kanyang boses ay nabasag. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang suwayin sila. Pilitin mo akong sabihin, at sisirain nila tayo. Tumigil si Marco. Sila? Sino? Anong sinasabi mo? Nanginginig si Gabi, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawa sa kanyang mga braso. Ang mga magulang mo, Marco. Sila ang dahilan. Nagulat si Marco. Ang mga magulang ko. Anong pinagsasabi mo? Gabi. Huwag kang magsinungaling. Totoo yan. Sumiga si Gabi. Dumating sila sa bahay namin. Sinabi nila na kung hindi ako alis, sisirain nila ang buhay mo. Papasok sila sa mga negosyo mo. Papapangitin nila ang reputasyon mo. Kung hindi ako mawawala, sisiguraduhin nilang mawawala ka sa lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi siya makapaniwala. Ngunit ang takot sa mga mata ni Gabi ay totoo. Ang panginginig ng kanyang makamay. Ang kanyang bawat salita. Sinabi nila na hindi ka dapat makaroon ng pamilya sa tulad kong mahirap. Kailangan mo nga baing may pangalan, mayaman, may katayuan. Nalaman nila ang tungkol sa atin, Marco. At dahil dito, pinilit nila akong umalis, patuloy ni Gabi. Ang mga luha ay umaagos na parang ilo sa kanyang pisngi. Sila ang nagutos sa akin na magtago. Nahuwa kang lapitan. Nakalimutan ka. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang masisira. Naglakad si Marco palayo. Tila nakahabol sa pahinga. Ang kanyang mga magulang? Ang kanyang ama? Si Don Emilio at Doña Carmen? Ang mga taong nagturo sa kanya ng lahat ng halaga? Ang mga taong gumawa sa kanya kung sino siya ngayon? Sila ang may kagagawan nito? Hindi. Hindi totoo yan, sabi ni Marco, ngunit ang boses niya ay nawawala ng katiyakan. Ang kanyang lohika ay nagsimulang magulo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Naalala niya ang napilit na paghihiwalay sa kanyang nga dating kasintahan, ang nga hindi akma sa kanilang pamilya. Naalala niya ang panggigipit na mapilitan siyang mapakasal kay Isabel. Ngunit ito ay masyadong malayo. Pero bakit ka naniwala sa kanila, Gabi? Bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mas mahina ngayon. May bahid ng sakit at pagtataka. Umiling si Gabi. Hindi ko magawa, Marco. Napakababaw ang connection mo nun sa kanila. Ang kapangyarihan nila. Naramdaman ko ang takot. Naisip ko na mas mabuting magsakripisyo ako kaysa masira ang buhay mo, Marco, lalo na't nakikita ko kung gaano kakahalaga sa kanila. Ayaw kong maging sagabal. Ayaw kong maging dahilan para masira ang lahat ng itinayo mo. Tinitigan ni Marco si Gabi, ang mata nito ay puno ng luha, ang mukha nito ay puno ng sakit. Ang kanyang inosensya ay maliwanag. Hindi ito kasinungalingan. Ang sakit na naramdaman niya ay nahalo. Sa sakit na ngayon ay nararamdaman niya para kay Gabi. Napaatras si Marco, ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang babaeng akala niya ay nagtaksil sa kanya ay isa palang biktima. Ang nga taong pinakakatiwalaan niya ng buong-buo ay ang nga tunay na traidor. Lumapit ang dalawang bata mula sa sala. Tinitingnan si Marco at Gabi ng may pagtataka. Mama? Tanong ni Liam. Tumingin si Marco sa mga bata. Ang kanyang nga anak. Ang bawat salita ni Gabi ay tumatagos sa kanyang puso. Sino? Bakit? Anong sinasabi mo, Gabi? Sabihin mo ang buong katotohanan. Galit pa rin si Marco. Ngunit ang galit niya ay hindi na nakatuon kay Gabi. Ang kanyang mamata ay nanli sa galit. Na ngayon ay para sa kanyang sariling pamilya. Marco ay humihingin sagot. Ngunit Gabi ay nakayuko lang. Umiyak. Hindi na makahinga. Ang masalita ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi mo kami malalabanan. Ngunit sa mga mata ni Marco, may isang bagong apoy na nagliliyab. Isang apoy na hindi na mapipigilan. Ang nga salita ni Gabi ay tumambay sa hangin, mabigat at masakit. Ang kanyang maluha ay nagpatuloy sa pag-agos, at ang tingin niya sa dalawang bata ay nagsasabing hindi na siya makakahinga ng mayos.
Hindi siya makasagot. Ang takot na ayaw na matagal nang gumapang sa kanyang buto, ay bumalik ng mas matindi. Ngunit ang katahimikan ni Gabi ay hindi nangangahulugang paktanggi. Sa mata ni Marco, nakita niya ang takot. Ang tunay na takot. At ang katotohanan ay unti-unting lumulubo sa kanya. Ang galit niya, na una ay para kay Gabi, ay unti-unting lumipat, lumalagablab, at unti-unting naging para sa kanyang sariling pamilya. Gabi, kailangan kong malaman ang lahat, sabi ni Marco, ang boses niya ay mas mahina na ngayon, may bahid ng sakit, sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang ginawa nila sa iyo? Paano ka nila pinilit? Pumasok si Marco sa loop, isinara ang pinto sa likuran niya, tinitiyak na hindi makikita o maririnig ng bata ang kanilang pinag-usapan. Hinawakan niya ang balikat ni Gabi, malumanay ngunit mariin. Nangingini ang buong katawan ni Gabi habang nagsasalita siya, ang mga alaala ay sariwa pa rin. Ikinuwento niya ang araw na iyon, 6 na taon na ang nakakaraan, nang biglang dumating si Don Emilio at Doña Carmen sa kanyang maliit na apartment. Ang kanilang mga mukha ay malami, walang emosyon, parang mga rebulto. Sinabi nila na hindi ako karapat-dapat sa iyo, Marco. Nasisirain ko ang pangalan ng pamilya ninyo, bulong ni Gabi, ang bawat salita ay may kirot. Sinabi nilang kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin nilang wala kang magiging hinaharap. Ibibintang nila ako sa makasong hindi ko ginawa. Gagawin daw nila akong magnanakaw. O kaya ay isang manloloko. Pati raw ang kumpanya niyo ay ipapahama nila. Nanlaki ang mata ni Marco. Ano? Sinabi rin nila na kung ayaw kong masira ang buhay mo, kailangan kong mawala. Kailangan kong kalimutan ka. At kung may nangyari man, kailangan kong ilihim, patuloy ni Gabi, ang boses niya ay halos hindi na marinig. Natakot ako, Marco. Natakot ako para sa iyo. Natakot ako sa kanila. Kaya ginawa ko ang sinabi nila. Natahimik si Marco, pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ang kanyang nga magulang. Ang kanyang pinakakatiwalaang pamilya. Ang nga taong naturo sa kanya ng integridad at karangalan. Ang mataong ito ang gumawang ganito. Sa kanya, sa babaeng minahal niya, naramdaman niya ang isang malamig na galit na kumalat sa kanyang ugat. Hindi lang ito tungkol sa kanila ni Gabi. Ito ay tungkol sa kanyang mga anak. Mga anak na itinago sa kanya. At ang mga bata. Nalaman mo na buntis ka bago ka umalis? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Gabi. Kaya nga mas lalo akong natakot, Marco. Paano kung malaman nila? Paano kung kunin nila ang mga bata? Paano kung saktan nila sila? Walang laban ang tulad ko sa kanila. Mas pinili ko matiis, maksakripisyo, para lang protektahan sila mula sa kanilang kamay. Tumayo si Marco. Naglakad siya pabalik-balik sa maliit na sala. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Ang kanyang mamagulang ay hindi lang basta controlling. Sila ay mapanlinlang, mapanakit. Sa sumunod na araw, bumalik si Marco sa kanyang opisina. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Ang kanyang mga mata ay nakakitangam ng spreadsheet at presentation, ngunit ang kanyang utak ay abala sa pagbuo ng isang plano. Marco, ang iyong ama ay nag-ayos na ang press conference para sa inyong engagement party ni Isabel sa susunod na linggo. Sabi ni Gino, ang kanyang mukha ay may paalala. May mga imbitasyon na ring naipadala. Napailing si Marco. Kanselahin mo, Gino. Lahat. Walang magaganap na engagement party. Nagulat si Gino. Pero, Sir Marco. Si Don Emilio. Walang pero, Gino. Putol ni Marco. Ang boses niya ay matata. Kanselahin ang lahat. At huwag mong sabihin kay pa o kay mana ako ang napakansela. Sabihin mo na lang may bigla ang emergency sa kumpanya na kailangan kong asikasuhin. Alam ni Marco na ito ay simula lang. Ngunit kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging handa. Samantala, sa corporate world, nagsimulang umugong ang balita ng pagiging abala ni Marco. Ang kanyang pagliban sa ilang mahalagang social events ay napansin. Isabel, na dati umasa na si Marco ay tuluyan ng mapapasa kanya, ay nagsimulang magduda. Nasa isang mamahaling restaurant si Isabel, kasama ang kanyang kaibigan. Hindi ko maintindihan si Marco, sabi niya, may pagtataka sa boses. Ang dami niyang absences lately, parang may pinakakaabalahan siyang iba. Baka naman work-related lang, Belle, sagot ng kaibigan niya. Hindi, ani Isabel. Alam ko si Marco. May kakaiba.
Nakita ko siya minsan malapit sa isang lugar na hindi naman niya pinupuntahan. At ang nga mata niya, parang may inaalala. Ang hinala ni Isabel ay lumakas nang makita niya ang isang post sa social media. Isang paparazzi shot. Malabo, ngunit kitang-kita niya si Marco na nakatayo malapit sa isang maliit na bahay. At doon, sa background, may mga batang naglalaro. At isang babae. Pinaningkitan ni Isabel ang kanyang mata. Kinilala niya ang profile ng babae. Gabriela Santos. Ang dating misteryo sa buhay ni Marco na matagal nang inakala niyang nawala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung anuman ang ginagawa ni Marco, malalaman niya. Kailangan niyang malaman. Dahil si Marco de la Cruz ay kailangan niyang mapasaka niya. At anumang balakid, sisiguraduhin niyang mawawala. Samantala, si Marco, sa kabilang lahat ng gulo sa kanyang buhay, ay laging gumagala sa paligid ng bahay ni Gabi. Minsan, nakikita niya si Gabi na naglalabas sa labas. Minsan, nakikita niya ang nga bata na naglalaro sa kalye. Isang hapon, nakita niya si Liam Enoa na naglalakad papunta sa isang maliit na tindahan. Bumili si Marco ng ice cream para sa kanila, nilapitan niya sila. "Hey, kids," sabi niya, sinubukan niyang ngumiti, kahit na nanginginig ang kanyang labi. "Hello kuya," sabi ni Liam, may ngiti sa labi. "Gusto niyo ba ng ice cream?" Tanong ni Marco. Tuwang-tuwa ang mga bata. Nagsimula silang mag-usap. Tinanong ni Marco ang mga paborito nilang cartoons, ang kanilang mga laro. Kinilala niya ang bawat isa sa kanila, si Liam. Ang mas aktibo, mas madaldal. Si Noah, ang mas tahimik, mas matalino. Ang bawat salita nila ay parang musika sa kanyang pandine. Ang kanyang nga anak. Nakita ni Marco si Gabi na papalapit, may pag-alala sa mukha. Nakita niyang sumimangot siya. "Gabi, kailangan nating mag-usap," sabi ni Marco. Sa oras na iyon, may pait sa kanyang boses. "Umalis ka na, Marco," sabi ni Gabi, ang boses niya ay mahina. "Baka may makakita sa atin." "Hindi ako alis hanggat hindi natin ito naayos," tugon ni Marco, ang kanyang tingin ay nakapako sa mata ni Gabi. Nang gabing iyon, isang tawa ang dumating kay Marco. Ito ay mula kay Don Emilio. "Marco, ano ang ibig sabihin ng pagpapaliban mo sa engagement party? May balita na kumakalat sa industriya. Hindi ito maganda sa pangalan natin." Galit na boses ni Don Emilio. "Pa, may mas mahalaga akong pinakakaabalahan ngayon," sagot ni Marco, kalmado ang boses. Ngunit sa ilalim niyon, natatago ang kanyang galit. "Mas mahalaga? May mas mahalaga pa ba sa pamilya de la Cruz?" sigaw ni Don Emilio. "Kung ano man iyan, kalimutan mo na. Bumalik ka na sa realidad, Marco. Ang buhay mo ay hindi para sa mga ordinaryong bagay. Ikaw ay de la Cruz. Tandaan mo yan." Pinutol ni Marco ang tawag. Ang kanyang mata ay nanliit sa galit. Hindi na niya ito hahayaan. Hindi na siya magpapagamit. Para sa kanyang nga anak. Para sa kanyang sarili. Para kay Gabi. Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Nang sumunod na araw, isang serye nga balita ang umugong. Ang nga pahayagan at social media ay napuno nga headline tungkol sa pagpapaliban ng engagement party ni Marco de la Cruz. Kasama ang malabong larawan ni Marco na malapit sa isang misteryosong babae at mga bata. Nang gabing iyon, isang tawa ang dumating kay Marco mula sa isang hindi kilalang numero. Kinuha niya. "Marco, ano ang ginagawa mo?" Ang boses ay malumanay, ngunit may isang bagay sa likod niyon na nagpapahiwatig ng panganib, "Isabel. Kailangan nating mag-usap. Hindi ito maganda sa atin." Pinutol ni Marco ang tawag. Alam niyang ito ay simula pa lang. Ang kanyang desisyon na lumaban ay nadala sa kanya sa isang masikip na labanan. Ngunit ngayon, mayroon siyang dahilan para lumaban. Ang kanyang maanak. At si Gabi. Hindi na siya mag-isa. Kinabukasan. Isang balita ang sumabog. Isang press release mula sa De La Cruz Group ang nagpapahaya na si Marco Antonio de la Cruz ay pansamantalang magpapahinga mula sa kanyang posisyon bilang CEO upang personal na asikasuhin ang nga isyong pangpamilya. Ito ang kanyang unang hakbang. At sa mga mata ni Marco, walang pagsisisi. Nasa bahay si Gabi, nakaupo sa harap ng lumang telebisyon, pinapanood ang balita. Ang headline. Marco de la Cruz. Napahinga sa posisyon bilang CEO dahil sa personal na issue, hati ang opinyong publiko. Naramdaman niya ang matinding kaba. Ito ang simula. Ang kanyang pangamba ay unti-unting nagiging katotohanan. Si Marco.
Dahil sa kanya. Sinabi niya sa sarili na kailangan siyang lumayo, ngunit paano? Nagring ang kanyang cellphone. Si Anna, ang kanyang matalik na kaibigan. Gabi, nakita mo na ba ang balita? Anong nangyayari? Tanong ni Anna. Ang boses niya ay puno ng pag-alala. Anna, mahabang kuwento. Pero, si Marco. Alam na niya, bulong ni Gabi. Alam na niya ang tungkol sa mabata. Halos pasiga na tanong ni Anna. Diyos ko, Gabi. Paano nangyari yan? Ligtas ba kayo? Hindi ko alam. Natatakot ako. Anna. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sagot ni Gabi. Kaya kong harapin lahat, pero ang mabata. Paano kung kunin nila sila? Ang takot na iyon ang pinakamabigat na pasanin ni Gabi. Mas gugustuhin niyang saktan ang kanyang sarili kaysa makitang mawala ang kanyang nga anak. Kinabukasan, isang pamilya na kotse ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Si Isabel Corpus. Nakasuot ng mamahaling damit, ang mukha ay seryoso. At ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Bumaba si Isabel mula sa kotse, may kasamang 2 bodyguard. Naglakad siya papalapit sa gate ni Gabi, ang bawat hakbang ay may kapangyarihan. Gabriela Santos. Sabi ni Isabel. Ang boses niya ay malami. Kailangan nating mag-usap. Nagalangan si Gabi. Ayaw niyang harapin si Isabel. Alam niya kung gaano kapanganib ang babaeng ito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Pinapasok niya si Isabel sa maliit na sala. Hindi ko alam kung anong pinaplano mo, Gabi, sabi ni Isabel. Tumayo sa gitna ng sala, tinitinan ang paligid na parang sinuri niya ang bawat sulok. Pero malinaw sa akin ang lahat. Si Marco. Ang mabata. Akala mo ba hindi ko mahahalata? Wala kang alam, Isabel, sagot ni Gabi, sinubukan niyang maging matapang. Ngumisi si Isabel. Oh, marami akong alam. Ang alam ko ay ikaw, si Gabriela Santos ay isang gold digger na napakita pagkatapos ng 6 na taon para sirain ang buhay ni Marco. Ang alam ko ay ang mga batang iyon ay isang hadlang sa kasal namin ni Marco. Nanlaki ang mata ni Gabi. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang nga anak ko. Ang nga anak mo. Kung hindi mo ako lalayuan, Gabriela, sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pa, banta ni Isabel, ang kanyang boses ay bumaba. May mga abogado kami, may koneksyon kami. Mas madali kaming makakakuhang karapatan sa mga bata kaysa sa iyo. Lalo na kung lalabas ang mga isyu tungkol sa pagkawalay mo at ang misteryong ngayong pagkawala. Nangingini ang buong katawan ni Gabi. Ang banta ni Isabel ay napabalik sa kanya sa bangungot ng mga salita ni Don Emilio. Kung ano ang kayang gawin ng mga de la Cruz. Kung paano nila sirain ang buhay ng isang tao. Umalis ka na dito, Isabel, sabi ni Gabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Mag-isip ka, Gabi, sabi ni Isabel, ngumiti ng mapait. Malinaw na ang lahat. Malalaman ko ang bawat galaw mo. Kaya mag-ingat ka. Umalis si Isabel, iniwan si Gabi na nanginginig sa takot. Hindi siya makahinga. Ang kanyang nga anak. Ang kanyang nga anak. Paano niya sila poprotektahan? Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang banta ni Isabel ay patuloy na bumabagabak sa kanya. Kailangan niyang maging matatag. Para sa Liam at Noah. Kinaumagahan, habang naghahanda si Gabi ng almusal, nagsimulang umubo si Liam. Sa una, inakala niyang simpleng ubo lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumala. Ang kanyang laknat ay unti-unting tumataas. Mama, masama po ang pakiramdam ko, bulong ni Liam, ang kanyang mukha ay namumula. Napenik si Gabi. Hinawakan niya ang no ni Liam. Napakainit. Noah, bantayan mo muna ang kapatid mo, ha? Bibili lang ako ng gamot. Nagmadali si Gabi sa labas, ngunit bago pa man siya makakilos, nawalan ng malay si Liam. Bumaksak siya sa sahig. Liam! Liam! Sigaw ni Gabi. Nakmamadali siyang lumapit sa kanyang anak. Noah, tawagan mo si Kuya Marco. Dali! Nanginginig si Noah habang kinukuha ang cellphone. Si Gabi naman. Binuhat si Liam. Umiyak. Ang kanyang ngaluha ay umagos. Marco, tulungan mo kami. Bulong niya, habang tumatakbo patungo sa kalsada, pilit na humihingi ng tulong. Sa isang iglap, dumiting si Marco. Ang kanyang muka ay namutla nang makita niya si Gabi na buhat-buhat si Liam, umiyak. Anong nangyari? Tanong ni Marco, kinuha si Liam mula kay Gabi. Mainit ang katawan ng bata. Dali.
Dadalhin natin siya sa ospital. Nagmadali silang sumakay sa kotse ni Marco. Ang biyahe papunta sa ospital ay parang walang katapusan. Nandun si Marco, Gabby, at Noah sa likuran. Hawa-hawa ang walang malay na si Liam. Nang makarating sila sa ospital, agad na inasikaso si Liam. Nandun si Marco at Gabby. Makatabi. Naghihintay ngang balita. Ang kanilang gamuha ay puno ngang pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, lahat ng pait, lahat ng pagdududa, ay naglaho. Tanging ang kanilang nga anak ang mahalaga. Kailangan natin siyang masubaybayan, Mr. De La Cruz. Ang kanyang laknat ay mataas pa rin, sabi ngang doktor. Mayroon siyang viral infection. Kailangan natin siyang i-admit. Naramdaman ni Gabby na parang nawawala ang kanyang lakas. Napaupo siya. Marco naman, nilapitan niya si Gabby. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Magiging maayos ang lahat, Gabby, bulong ni Marco. Nandito ako. Hindi ko kayo iwan. Ang kanyang nga salita ay parang balsam sa kanyang sugatan na kaluluwa. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na damdamin. Pagmamahal. Pag-asa. Dahil sa pagmamadali at pag-aalala, hindi napansin ni Gabby ang isa pang bagay. Sa kanyang pagtakbo, may nahulog sa kanyang maliit na bag. Isang lumang kahon. Ang kahon na naglalaman ng kanyang pinakamalalim na sekreto. Nang makaupo si Gabby sa waiting area, napansin niya ang kahon na nakabukas sa kanyang paanan. Kinuha niya ito. Isang lumang cassette tape. Ang B-side ay nakasulat sa hindi maayos na sulat kamay. Ang tape. Ang tape na naglalaman ng boses ni Don Emilio. Ang tape na naglalaman ng lahat ng dahilan ng kanyang pagkawala. Ang tape na naglalaman ng katotohanan. Narinig ni Marco ang pagkabigla sa pahinga ni Gabby. Lumingon siya. Nakita niya ang tape sa kamay ni Gabby. At sa isang iglap, nakita niya ang nakasulat sa label, na may lumang handwriting. De La Cruz. Anong meron diyan, Gabby? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nagbago. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit ka nawala? Hindi nakasagot si Gabby. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang nga luha ay muling nasimulang umagos. Ang kanyang sekreto. Ngayon, nasa harap na ni Marco. At wala na siyang takbuhan. Naktakpo ang mga mata ni Marco at Gabby. Ang cassette sa kamay ni Gabby ay tila isang bomba na anumang oras ay sasabo. Ang mukha ni Gabby ay namutla. Ang ngalabi niya ay nanginginig, hindi makapabitaw ngang salita. Gabby, ulit ni Marco, ang boses niya ay mahina ngunit may matinding pananais na malaman ang katotohanan. Anong meron diyan? Pakipaliwanag. Napaatras si Gabby, niyakap ang tape sa kanyang dibdib na parang isang kaban ng yaman na kailangan niyang itago. Wala, Marco. Wala to. Lumang. Lumang kanta lang, pagtanggi niya. Ang kanyang tinig ay nangingini. Huwag kang masinungaling, Gabby. Umiting ang panga ni Marco. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Gabby. Alam niyang may tinatago ito, at ang bagay na iyon ay ang susi sa lahat. Nakita ko ang nakasulat. De La Cruz. At ang pagiyak mo. Ito ba ang dahilan kaya ka nawala? Dahan-dahan. Sa ilalim ng matalim na titik ni Marco, ibinaba ni Gabby ang kanyang kamay. Ang kanyang pagpigil ay naglaho. Huminga siya ng malalim, nagtipon ng lakas. Sige. Bulong niya. Ang maluha ay muling umagos. Sige. Marco. Hayaan mong marinig mo. Para maintindihan mo kung bakit ko nagawa ang lahat ng ito. Dinala ni Marco ang tape sa isang lumang cassette player sa kanyang sasakyan, pilit niyang pinagana. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Humanda si Marco. Ngunit anuman ang kanyang inasahan, walang makapaghahanda sa kanya sa tunog na maririnig niya. Una, ang ingay ng traffic. Pagkatapos, ang malalim, makapangyarihang boses na kanyang kinikilala ng husto. Ang boses ng kanyang ama, si Don Emilio de la Cruz. Kung gusto mong manatiling ligtas ang iyong pamilya, Gabriela. At kung gusto mong makita mo pang umunlad ang anak ko, lalayo ka. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Nangini ang kanyang kamay. Walang lugar ang tulad mo sa pamilya de la Cruz. Magtatago ka. At mananatili kang tahimik. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Pati ang pangalan ni Marco, idadamay ko. Mag-isip ka, Gabriela. Ang De La Cruz ay hindi nalalabanan. Ang masalita ay tumagos sa puso ni Marco na parang punyal.
Ang bawat salita, ang bawat banta. Narinig niya ang pagyak ni Gabi sa background at ang mahinang boses ng kanyang ina, si Doña Carmen. Para sa ikabubuti ng lahat. Gabriel. Para sa kinabukasan ng aking anak. Huwag kang maging sagabal. Napatay ni Marco ang cassette player. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namutla, na parang nawalan siya ng lahat ng dugo. Galit, put, pagkabigo, lahat ay sumabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga magulang. Sila ang may kagagawan nito. Ang mga minahal niya. Ginagalang. Pinaniwalaan. Ang mga naturo sa kanyang lahat ng bagay. Sila ang nagwasak sa kanyang buhay. Sila ang nagiwalay sa kanya sa babaeng mahal niya. Sila ang nagtago sa kanyang ng mga anak niya. Mamadali si Marco pabalik sa ospital. Pagdating niya, nandun pa rin si Gabi, nakaupo sa waiting area, nakatulala, tila hinihintay ang pagdating ng kanyang hatol. Nakita ni Gabi ang galit sa mga mata ni Marco. Akala niya, sa kanya pa rin iyon nakatuon. Narinig ko, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig, matalim. Narinig ko ang lahat. Nanlaki ang mata ni Gabi. Marco, hindi na ikaw ang kaway, Gabi, putol ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim. Sila ang may kasalanan sa lahat ng ito. Lumabas sila ng ospital. Iniwan muna ang Liam na nasa pangangalaga ng nganos. Nagtungo sila sa pinakamalapit na De La Cruz property, ang main office ng kumpanya. Walang anunsyo. Walang paalam. Nasa lugar boardroom si Don Emilio at Doña Carmen, abala sa pagpaplano NGMH susunod na hakbang. Ang kanilang ngamukha ay punong kumpiyansa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, kasama si Gabi. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig. Ang kanyang mata ay nagliliyab. Marco. Anong simula ni Don Emilio? Ngunit pinutol siya ni Marco. Huwag kayong magpanggap, pa. Ma, sabi ni Marco. Ang boses niya ay may bahid ng sakit. Alam ko na ang lahat. Ibinato ni Marco ang cassette player sa mesa. Nagulat si Don Emilio at Doña Carmen. Nakita nila ang tapa. Ang kulay nga nilang mukha ay nawala. Narinig ko ang lahat, patuloy ni Marco. Ang bawat salita ay may galit. Kung paano niyo pinilit si Gabi. Kung paano niyo pinabantaan ang kanyang buhay. Kung paano niyo ako ginamit para sa sarili ninyong kapakanan. Kung paano niyo itinago sa akin ang mga anak ko. Tumayo si Don Emilio. Marco, anong pinagsasabi mo? Nagkakamali ka. Ang babaeng iyan, huwag mong dungisan ang pangalan niya. Pa. Sigaw ni Marco. Siya ang biktima dito. Hindi siya. Kayo. Kayo ang halimaw. Ginawa lang namin iyon para sa iyo, Marco. Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanlalami. Para sa pangalan ng pamilya. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang tulad niya. Mawawala ang lahat sa iyo. Wala akong pakialam sa yaman ninyo. Wala akong pakialam sa pangalan ninyo. Siga ni Marco. Ang mahalaga sa akin ay ang pamilya ko. Ang nga anak ko. At si Gabi. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Isabel. Nandun siya para sa isang meeting. Nakita niya ang eksena, ang tape sa mesa, at ang pagtaas ng boses ni Marco. Marco, anong nangyayari dito? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Tumingin si Marco kay Isabela. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagkadismaya. Isabela, hindi na tayo magpapakasal. Tapos na. Nanlaki ang nga mata ni Isabel. Ano? Bakit? Dahil sa kanya. Sa babaeng ito. Hindi, sabi ni Marco. Dahil sa katotohanan. At dahil hindi ka pwedeng maging bahagi ng pamilya ko. Kung gayon, ako mismo ang magpapatunay na hindi siya karapat-dapat. Kukunin ko ang nga bata. Marco, makakampi kami ni Don Emilio. Sigaw ni Isabel, lumapit kay Don Emilio, tila hinahanap ang kanyang suporta. Tumawa si Marco, isang mapait na tawa. Kung gusto mong makipagkampihan sa kanila. Isabel, siga. Ngunit sisiguraduhin kong wala kang makukuha. Sisiguraduhin kong hindi mo na kami masisira pa. Tumingin si Marco kay Gabi. Hinawakan niya ang kamay nito. Umalis na tayo, Gabi. Hindi mo kami malalabanan, Marco, siga ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sisiguraduhin kong magsisi ka sa araw na ito, wawasakin kita. Wawasakin ko ang pamilya mo. Ngunit hindi na lumingon pa si Marco.
Hawak niya ang kamay ni Gabi. Lumabas sila sa boardroom. Iniwan ang Maga de la Cruz na nagisa sa kanilang galit at pakabigo. Sa labas ng pinto, sa gitna ng busy na kalsada ng Maynila, naramdaman ni Marco na parang nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay nasa tabi niya. At handa siyang labanan ang lahat para sa kanila. Matapos ang madramang paharap sa opisina ng De La Cruz Group, iniwan ni Marco at Gabi ang galit at pakabigo ng maasawang De La Cruz. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lang ng mas malaking digmaan. Napunta sila sa isang tahimik na coffee shop. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward, kundi puno ng peunawa. Tinitigan ni Gabi si Marco. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Hindi na ito ang Marco na kinikilala niya noon, ang Marco na sumusunod lang sa yapak ng kanyang ama. Ito ay isang Marco na may sariling paninindigan, isang Marco na handang lumaban. Salamat, Marco, bulong ni Gabi. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Gabi sa mesa. Wala nang salamat, Gabi. Ako ang dapat magpasalamat. Sa pagiging matatak mo. Sa pagpoprotekta sa mga anak natin. Ako ang nakulang. Hindi ko inasahan na magagawa nila iyon. Ikinuwento ni Gabi ang lahat ng detalye mula sa araw na pinuntahan siya ng mga De La Cruz, ang mga banta, ang takot, hanggang sa araw-araw na pakikibaka niya bilang isang single mother. Walang bahid ng pagrereklamo, tanging pagpapaliwanag lang. Nakinig si Marco ng may malalim na konsentrasyon, ang kanyang panga ay mahigpit. Bawat salita ni Gabi ay parang punyal na tumuturo sa kanya, napapaalala ng kanyang kapabayaan. Kailangan nating maging handa, Gabi, sabi ni Marco. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang koneksyon. Pera, kapangyarihan, media. Kailangan natin ng magaling na abogado. Kinabukasan, naging totoo ang hula ni Marco. Ang pahayagan ay napuno ng headline na napapababa sa kredibilidad ni Gabi. Mysterious woman claims to have De La Cruz heir, former lover surfaces. After 6 years, a gold digger's return. At kung ano-ano pa. Ang social media ay nag-init sa mga diskusyon, hati ang opinyon. May mga sumusuporta kay Gabi, ngunit mas marami ang naniniwala sa kapangyarihan ng pangalan ng De La Cruz. Nagpadala rin si Don Emilio ng legal na papeles. Isang temporary restraining order, TRO laban kay Marco, na pinagbabawalan siyang lumapit kay Liam at Noah. Kasama rin ang isang petisyon para sa full custody ng bata. Na nagsasaad na si Gabi ay hindi karapat-dapat na maging ina. Na siya ay isang fraud at unfit parent. Napatingin si Gabi sa mga papeles, ang kanyang mukha ay namutla. Nangingini ang kanyang nga kamay. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang posibilidad na mawala sa kanya ang nga anak. Marco, hindi pwede. Papaalisin nila ang mga anak ko sa akin. Bulong ni Gabi, ang mga luha ay nabanta na umagos. Hindi, Gabi. Hindi mangyayari iyan, sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang balikat. Hindi ko hahayaan. Hindi ako susuko sa kanila. Agad na ipinatawa ni Marco ang pinakamahusay na abogado sa family law sa Pilipinas, si Ati Ramirez. Detalyado niyang isinaysay ang lahat ng nangyari, kasama ang ebidensyang DNA at ang audio recording. Mr. De La Cruz, ito ay magiging isang mahirap na laban, sabi ni Ati Ramirez, seryoso ang kanyang mukha. Ang nga De La Cruz ay may malaking kapangyarihan, ngunit mayroon din tayong matibay na kaso. Lalo na ang audio recording. Naglabas ng press statement si Marco, kahit na pinayuhan siyang ganyang abogado na maging tahimik muna. Hindi niya kayang manahimik habang binabaluktot ang katotohanan tungkol kay Gabi. Sa isang video message na ipinost niya sa kanyang social media, kalmado si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa determinasyon. Sa loob ng maraming taon, inakala kong alam ko ang lahat. Ngunit ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Si Gabriela Santos, ang babaeng pilit nilang sinisiraan, ay ang ina ng aking mga anak. At hindi siya isang gold digger. Siya ay isang biktima. Biktima nga mataw na akala ko'y pinakakatiwalaan ko. Hindi niya diretsong sinabi ang pangalan ng kanyang nga magulang, ngunit malinaw ang kanyang pahayag. Ang video ay kumalat na parang wildfire. Hati pa rin ang reaksyon, ngunit marami ang nasimulang maalinlangan sa kapangyarihan ng De La Cruz. Samantala, nagpatuloy si Isabel sa kanyang nga plano. Isang hapon, pumunta siya sa bahay ni Gabi, nang walang kasamang bodyguard.
Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Hindi ka pa rin umaalis? Sabi ni Isabel. Tumatawa ng mapait. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba maniniwala si Marco sa iyo? Isabel, umalis ka na. Sabi ni Gabi. Hindi. Hindi ako alis. Sigaw ni Isabel. Dapat ay ako ang pagkakasalan ni Marco. Ako ang karapat-dapat sa pangalan ng De la Cruz. Hindi ikaw, isang pulubi. Biglang dumating si Marco. Nakita niya si Isabel na sumisigaw kay Gabi. Ang kanyang mukha ay nanliit sa galit. Isabel, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malami. Nagulat si Isabel. Marco, nandito ako para protektahan ka mula sa kanya. Niloloko ka niya. Wala kang alam. Isabel. Putol ni Marco. At wala ka nang kinalaman dito. Umalis ka na. Marco. Huwag mo akong paalisin. Mahal kita. Sigaw ni Isabel. Lumapit kay Marco. Pilit na hinawakan ang kanyang kamay. Malumanay na inalis ni Marco ang kamay ni Isabel. Mahal? Hindi mo ako mahal. Isabel. Mahal mo lang ang pangalan ko. Mahal mo lang ang De la Cruz. At hindi ako bibigay sa kung anong pinaplano mo. Napaatras si Isabel. Tila nasaktan sa mga salita ni Marco. Tandaan mo ito. Marco. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Ako ang dapat na maging asawa mo. Hindi ang babaeng iyan. Umalis si Isabel, ang kanyang mukha ay punong galit at paghihiganti. Sa loob ng ilang linggo, naging abala sina Marco at Gabi sa paghahanda sa kaso. Nakaroon sila ng maraming pag-usap, mas detalyado at mas personal. Ikinuwento ni Marco ang kanyang buhay, ang panggigipit ng kanyang mga magulang, ang kanyang pagiging bilanggo ng kanyang apelido. Gabi naman, ibinahagi ang kanyang mapangarap, ang kanyang pagiging isang guro, ang kanyang pagiging ina. Sa bawat pag-usap, mas lalo silang nakakaintindihan, mas lalo silang nagiging malapit. Isang araw, habang naglalaro si Noah sa labas ng bahay, biglang sumulpot ang isang itim na fan. Lumabas ang dalawang lalaki. Sinubukan nilang hablutin si Noah. Noah! Sigaw ni Gabi, na mamadali siyang lumabas. Agad na lumabas din si Marco, nakasama niya sa bahay. Sinugot niya ang dalawang lalaki. Nagsimula silang maglaban. Narinig ni Gabi ang paktawa ng makapitbahay sa pulis. Matapos ang maikling labanan, tumakas ang dalawang lalaki. Hinihingal si Marco, may galos sa mukha, ngunit matatak. Niyakap niya si Noah. Okay ka lang anak? Tanong ni Marco. Okay po, Papa. Sagot ni Noah, nanginginig. Niyakap ni Gabi si Marco. Ang kanyang puso ay humahampas sa takot, ngunit puno rin ng pagmamahal. Ito ang Marco na kilala niya. Ang Marco na handang protektahan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, isang formal na abiso ang dumating kay Marco at Gabi. Mula sa De la Cruz Group. Ang abiso ay nagsasaad na kinansela na ang lahat ng financial support ni Marco mula sa De la Cruz Group. Wala na siyang posisyon. Wala na siyang sweldo. Lahat ng kanyang ari-arian na nasa ilalim ng kumpanya ay binawi. Ito ang huling banta ni Don Emilio. Ang pakputo sa lahat ng koneksyon. Ngunit hindi na tinak si Marco. Niyakap niya si Gabi. Tinitigan ang nga bata na naglalaro sa sala. Hindi nila ako kayang takutin, Gabi, bulong ni Marco. Ito ang simula ng bago nating buhay. At hindi ko pagsisisihan ito. Ang pag-ibig nila, na sinubukan sirain ng nakaraan at ng kapangyarihan, ay mas lumakas. Ang araw ngang pagdini sa korte ay dumating. Ang hangin ay mabigat, puno ngang tensyon. Sa loob ngang courtroom, ang sikat ng araw na sumisilip mula sa bintana ay tila lalong napapakita ngang bigat ng bawat sandali. Nandun si Marco at Gabi. Magkatabi. Hawa ang kamay ng isa't isa. Sa harapan, nakaupo si Don Emilio at Doña Carmen, kasama ang kanilang abogado. Ang kanilang nga mukha ay nakasuot ng pagmamataas, tila sigurado sa kanilang tagumpay. Isabel ay nakaupo rin sa isang sulo, nakamasit ng may interes. Nakbukas ang pagdinig. Naksimula ang abogado ng De la Cruz sa paglalahat ng kanilang mga argumento. Ang mga De la Cruz ay isang respetadong pamilya sa lipunan. Yohono, simula ang abogado, ang boses niya ay malakas at malinaw. Sila ay may malawak na impluensya, at ang kanilang pag-aalala para sa kapakanan ng kanilang apo ay lubos na naunawaan. Ang respondent, Miss Gabriela Santos, ay isang babaeng biglang sumulpot, may malabo ang nakaraan,
at nagtatago ngang dalawang bata mula sa ama. Ito ay nagpapakita ngang kawalan ng moralidad at pananagutan, Your Honor. At si Mr. Marco Antonio de la Cruz, sa kabilangang kanyang mataas na posisyon, ay nabiktima lamang ng panlilinlang. Sunod-sunod ang mga testimonya. May mga eksperto na nagpapatunay na ang pagpapalaki ng mga bata sa isang hindi matatag na kapaligiran ay makakasama. May mga saksi na nagpapatunay sa pagiging pabaya ni Gabby. Ang bawat salita ay parang suntok sa puso ni Gabby. Naramdaman niya ang matinding sakit, ngunit pinilit niyang maging matata. Hawak niya ang kamay ni Marco. Ang mga bata ay nararapat na lumaki sa isang matata at litas na kapaligiran, patuloy ng abogado, kung saan sila ay makakakuha ng pinakamahusay na edukasyon at oportunidad. At dito ay tanging ang mga de la Cruz lamang ang makapagbibigay. Huminga ng malalim si Marco. Ito na ang kanyang pagkakataon. May I present a first witness, Your Honor, sabi ni Ati Ramirez. Mr. Marco Antonio de la Cruz. Tumayo si Marco. Matatak ang kanyang hakbang habang naglalakad patungo sa witness stand. Tinitigan niya ang kanyang nga magulang. Walang paalinlangan sa kanyang nga mata. Mr. de la Cruz, pakikuwento po ang ginyong girelasyon kay Miss Gabriela Santos, sabi ni Ati Ramirez. Nagsimulang magsalita si Marco, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ikinuwento niya ang kanyang pag-ibig kay Gabby, ang nga pangarap nila, ang pakawala ni Gabby. At pagkatapos, ang kanyang pagtulasam nga bata. Sa simula, nagalit ako, Your Honor, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ginalit ko si Miss Santos. Inakala ko itinatago niya lang ang maanak ko para sa sarili niya. Ngunit nang malaman ko ang buong katotohanan, naintindihan ko. Hindi siya ang may kasalanan. Sila ang may kagagawan. Tumingin si Marco sa kanyang nga magulang. Ang kanilang nga mukha ay nandilisi. Your Honor, mayroon po kaming ebidensya na mapapatunay sa aming pahaya, sabi ni Ati Ramirez. Ito ay isang audio recording na naglalaman ng pagbabanta at panggigipit kay Miss Gabriela Santos mula sa mga magulang ni Mr. Marco Antonio de la Cruz. Kinabahan ang courtroom. Nakbulungan ang nga tao. Nanlaki ang nga mata ni Don Emilio at Doña Carmen. Isinasak ng court staff ang cassette player sa sound system ng courtroom. Nagsimulang umugong ang tinig ni Don Emilio. Kung gusto mong manatiling ligtas ang iyong pamilya, Gabriela, at kung gusto mong makita mo pang umunlad ang anak ko, lalayo ka. Tumindik si Don Emilio, namumula ang mukha. Protesta, Your Honor. False accusation. Ito ay peke. Order in the court. Sigaw ng hukom. Let the recording play. Narinig ang boses ni Doña Carmen. Para sa ikabubuti nga lahat, Gabriela. Para sa kinabukasan ng aking anak, huwa kang maging sagabal. Kasunod nito ang pagiyak ni Gabby. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ang nga nakikinig. Nagulantang ang lahat. Nagulantang si Isabel, ang kanyang mukha ay namutla. Your Honor, ito po ang katotohanan. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nangingini. Ang aking mamagulang ang napilit kay Miss Santos na umalis. Sila ang naktago sa aking ng aking mga anak. Sila ang nagwasa sa aming pamilya. Hindi ko alam ang lahat ng ito noon. Ngunit ngayon, alam ko na. Mr. De La Cruz, bakit niyo po ito sinasabi ngayon? Tanong ang abogado ng kabilang panig, sinubukan pa ring sirain ang kanyang kredibilidad. Para sa pera o para sa pwesto? Hindi para sa pera. Hindi para sa pwesto, sagot ni Marco, matatak ang tingin. Ginagawa ko ito para sa katotohanan. Para sa katarungan. Para sa mga anak ko. Para sa babaeng mahal ko. Hindi ko hahayaan na sirain pa nila ang buhay namin. Nais kong maging isang ama sa aking mga anak. Nais kong buuin ang pamilya ko. Niyakap ni Marco ang mamata ni Gabby. Ang kanyang mamata ay puno ang luha. Ngunit mayroong ngiti sa kanyang labi. Miss Santos, ikaw ba ay magbibigay ng testimonya? Tanong ni Ati Ramirez. Tumayo si Gabby. Nangingini ang kanyang ngahakbang. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa kanyang takot, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang pagmamahal sa kanyang nga anak. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng damdamin. Ang tanging gusto ko po ay maprotektahan ang aking nga anak, Your Honor, sabi ni Gabby, ang kanyang nga luha ay umagos. At ang maging isang mabuting ina sa kanila. Alam kong nakamali ako sa pagtatago ng katotohanan. Pero ginawa ko po iyon dahil sa takot.
Dahil sa pagmamahal ko sa kanila at kay Marco. Sa gitna ng matestimonya, tumayo si Don Emilio. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuguho. Yohono, ito ay isang malaking iskandalo. Nilalapastangan niya ang pangalan ng aming pamilya. Sigaw ni Don Emilio. Order in the court. Sigaw ng hukom. Sa oras na iyon, isang matandang babae ang tumayo sa likuran ng courtroom. Si Aling Nena, isang matagal ng empleyado ng Pamilya de la Cruz. Isang matandang kasambahay na pinakakatiwalaan ni Doña Carmen. Yohono, may gusto po akong sabihin, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay nangingini. Nakita ko po ang lahat. Narinig ko po ang lahat. Totoo po ang sinasabi ni Ms. Santos. Pinilit po siya ng mga de la Cruz. Pinakbantaan po siya. Nagulantang ang lahat. Lalo na si Doña Carmen. Hindi niya inasahan ang pagtataksil na iyon. Nakahanda po akong magbigay ng pahaya. Your Honor, sabi ni Aling Nena. Sa wakas, ang hukom ay nagsalita, ang kanyang boses ay matata. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at mga testimonya, at sa liwanag ng katotohanan na inihaya sa korte na ito, ang petisyon ng mga de la Cruz para sa full custody ay tinanggihan. Bumagsak si Don Emilio sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkatalo. At sa kaso ng temporary restraining order, ito ay binawi. Ipinakakalob ng korte na ito ang karapatan ng mga magulang, Mr. Marco Antonio de la Cruz at Ms. Gabriela Santos, na pangalagaan at palakihin ang kanilang nga anak, sina Liam at Noah Santos de la Cruz. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Marco. Niyakap niya si Gabi. Ang maluha ay nakpatuloy sa pagagos. Ngunit ito ay luha ngang ginhawa, luha ngang tagumpay. Hindi mo kami malalabanan. Marco. Sisiguraduhin kong magsisika sa araw na ito. Sigaw ni Don Emilio. Ang kanyang muha ay namumula. Hindi ito tapos. Magbabayad kayong lahat. Umalis si Don Emilio mula sa courtroom, puno ng galit at put, iniwan si Doña Carmen na tulala. Si Isabel naman, lumabas din, tahimik at bigo. Ngunit hindi na sila pinansin ni Marco. Hawak niya ang kamay ni Gabi, at sa kanyang isipan, tanging ang kanilang maana ang mahalaga. Nanalo sila. Nanalo ang katotohanan, at ngayon, handa na silang bumuo ng bagong buhay. Ang kaganapan sa korte ay nagdulot na malaking lindol sa mundo ng mga de la Cruz. Sa loob ng ilang araw matapos ang desisyon ng hukom, ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang audio recording ay nagbigay ng matinding dago sa reputasyon ng pamilya de la Cruz, lalo na kay Don Emilio. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan at integridad, ay unti-unting nabahiran ng iskandalo. Si Don Emilio, sa kabilaing kanyang galit at pagbabanta, ay napilitang maging tahimik. Ang mga kasong inihain laban sa kanya, kasama ang testimonya ni Aling Nena at ang audio recording, ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Ang ilan sa kanyang mga koneksyon sa gobyerno at negosyo ay nagsimulang lumayo, ayaw masangkot sa iskandalong ito. Si Doña Carmen, na datay matata na suporta ni Don Emilio, ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng pakabigo at pagsisisi. Ang kanilang perpektong pamilya ay gumuho sa harap ng publiko. Si Isabel, matapos ang pagdinig, ay naglaho. Ang kanyang pangarap na maging isang de la Cruz ay naglaho na rin. Hindi na siya napakita pa, at ang kanyang pamilya ay tahimik na binawi ang kanilang suporta kay Don Emilio, ayaw rin nilang madamay ang kanilang pangalan. Samantala, sina Marco at Gabi ay nasimulang magilom. Matapos ang hatol, agad silang dumiretso sa ospital. Si Liam ay unti-unting bumubuti. At ang kanyang laknat ay bumaba. Ang pagkakataong iyon sa ospital ang naging lundo ng kanilang pagbabago. Nakita ni Gabi ang tunay na pagmamahal at pag-alala ni Marco sa kanilang anak. Nakita rin ni Marco ang tapang at pagiging ina ni Gabi. Isang gabi, habang nagbabantay sila kay Liam sa ospital, lumabas muna si Marco para bumili ng kape. Pagbalik niya, nakita niya si Gabi na nakatulog sa tabi ng higaan ni Liam. Hawa ang kamay ng bata. Umupo siya sa tabi niya, at dahan-dahan niyang hinawakan ang buhok ni Gabi. Nagising si Gabi. Naktakpo ang kanilang nga mata. Ayos ka lang? Tanong ni Marco. Tumango si Gabi. Salamat Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ako rin, Gabi, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambing. Salamat. Salamat sa pagiging matatag mo. Salamat sa hindi mo pagbitaw sa mga anak natin.
At salamat sa pagpapatawad sa akin. Wala kang dapat patawarin, Marco, sabi ni Gabi, ang kanyang mga mata ay punong luha. Naintindihan ko ang lahat. Ang pagiging bilanggo mo sa iyong apelido. Ang panggigipit ng mga magulang mo. Wala kang kasalanan. Ako ang nakulang. Dapat sinabi ko sa iyo ang lahat. Umiling si Marco. Hindi. Pareho tayong nakamali. Pero ang mahalaga. Ngayon, ay makasama na tayo. At handa na akong buuin ang pamilya natin. Kinabukasan, lumabas na si Liam sa ospital. Ang kanilang pag-uwi ay puno ng saya. Naglaro si Liam at Noah sa sala. Habang pinapanood sila ni Marco at Gabi. May ngiti sa kanilang nalabi. Papa, tawa ni Liam kay Marco. Niyakap niya ang kanyang ama. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hindi pa siya sanay sa tawa na papa, ngunit ramdam niya ang init sa kanyang puso. Nang sumunod na araw, nagsimulang ayusin ni Marco ang kanyang buhay. Kinailangan niyang magsimula sa simula. Ang lahat ng kanyang koneksyon sa De La Cruz Group ay nawala. Ngunit mayroon siyang sapat na iPhone at kaalaman upang makabangon muli. Nakpasya si Marco na magsimula ng sarili niyang maliit na kumpanya. Hindi na siya magiging CEO ng isang malaking korporasyon. Magsisimula siya sa mga proyekto na mas simple, mas may kinalaman sa komunidad. Ito ang pangarap na minsan niyang sinubukang abutin kasama si Gabi. Isang gabi, habang kumakain silang hapunan, nakatingin si Marco kay Gabi. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Siya ang babaeng minahal niya. At ang babaeng handa niyang ipaglaban. Lumuhod si Marco sa harap ni Gabi. Nagulat si Gabi. Gabi, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa loob ng 6 na taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, malaya na ako. At ang tanging gusto ko ay makasama ka. Ikaw at ang mga anak natin. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya. Isang simpleng singsing. Ngunit may kinangang pagmamahal. Gabi, mamahalin mo ba ako muli? Pakakasalan mo ba ako? Magiging asawa ko ba? Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Isang pamilya na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Isang pamilya na walang kontrol. Isang pamilya na tayo lang, at ang mga anak natin. Tumulo ang luha sa pisngi ni Gabi. Ngunit ito ay luhang saya. Hindi niya inasahan ito. Pagkatapos ng lahat nangyari, pagkatapos ng lahat ng sakit, narito si Marco, nakaluhod sa harap niya. Marco. Sigaw ni Gabi, niyakap niya si Marco ng mahigpit, mahal kita. At pagkakasalan kita. Nagyakapan sila, ang kanilang naluha ay nagalo. Sa mga matang gabata, nakita nila ang pagmamahal. Ang kanilang pamilya. Sa wakas, nabuo na. Ang kanilang pag-ibigan ay mas naging matibay. Ang kanilang pagtitiwala ay mas naging malalim. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na natatago. Ito ay bukas. Ito ay totoo. Kinabukasan, isang press release ang inilabas ni Marco, hindi na mula sa De La Cruz Group, kundi mula sa kanyang bagong kumpanya. Ipinahayag niya ang kanyang paglaya mula sa De La Cruz Group at ang kanyang bagong buhay. At sa huling bahagi ng press release, isinulat niya, ang aking bagong kabanata ay kasama ang babaeng mahal ko, si Gabriela Santos, at ang aming maanak, sina Liam at Noah. Ang kanyang mga magulang ay hindi napakitang anumang reaksyon. Nanatili silang tahimik. Ngunit alam ni Marco na ang kanilang kapangyarihan ay unti-unting naglalaho. Si Marco at Gabi ay nagsimulang magplano ng kanilang kasal. Hindi ito en grande. Hindi ito tulad ng inaasahan ng mga De La Cruz. Ito ay simple, intimate, puno ng pagmamahal. Ang kanilang bagong simula ay isang patunay na ang pag-ibig, pagtitiwala, at pagpapatawad ang magiging sandata nila sa bawat laban. Ang kanilang kasal ay hindi en grande. Walang maripota, walang formal na suot na mamahaling gown at tuxedos, walang daan-daang bisita mula sa mataas na lipunan. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na kapilya sa labas ng Maynila, na papalibutan ng sariwang hangin at mga bulaklak. Tanging ang kanilang mga malalapit na kaibigan at ang kanilang pamilya, si Annalisa, at ang ilang kamag-anak ni Gabi na nakmamahal sa kanya ng toto, ang naroon. Si Gabi, nakasuot ng simpleng puting bestida na may konting lace, ay naglalakat sa isla, hawa ang braso ni Marco. Ang kanyang buho ay nakapusot, may konting bulaklak. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa tuwa. Ang kanyang ngiti ay toto,
walang halong pakpapanggap. Si Marco, nakasuot ng simpleng barong Tagalog, ay nakatingin kay Gabi. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon ay malaya nang ipinapakita. Sa tabi niya, nakatayo si Liam at Noah, nakasuot ng malilit na barong. Ang kanilang mga muka ay seryoso ngunit may pagtataka sa mga nangyayari. Sila ang mabest men ng araw na iyon, isang simbolo ng pamilya na kanilang pinaglalaban. Sa harap ni Diyos at ng mga saksi. Ako, si Marco Antonio de la Cruz, ay buong pusong pinapangasawa ka. Gabriela Santos. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katiyakan. Ipinapangako ko na mamahalin at poprotektahan kita sa hirap at ginhawa. Alagaan ko ang ating pamilya, at sisiguraduhin kong sa bawat araw, ang pagmamahalan at pagtitiwala ay ang magiging pundasyon natin. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Gabi. Salamat sa pagpapatawad mo, at salamat sa mga anak natin. Ikaw ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Sa iyo lang ako. Lumuluha si Gabi, ang kanyang puso ay punong pagmamahal. At ako, si Gabriela Santos, ay buong pusong pinapangasawa ka, Marco Antonio de la Cruz, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa pagpigil ng luha. Sa loob ng maraming taon, inakala kong nawala na ang lahat. Ngunit binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Ipinapangako ko na magiging tapat na asawa, at magiging matibay na kasama mo sa pagtatayo ng pamilyang ito. Mahal kita, Marco. Salamat sa pagiging tunay na ama sa Liam at Noah. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin mula sa takot. Sa iyo, at sa pamilya natin, ibibigay ko ang lahat. Niyakap nila ang isa't isa, ang kanilang mga luha ay nagalo. Sa mga matang ng bata, nakita nila ang pagmamahal. Ito ang kanilang pamilya. Buo. Lumipas ang nga buwan. Naging buong pamilya na nga sina Marco at Gabi. Araw-araw, sinisigurado ni Marco na aktibo siya sa buhay ng kambal. Siya ang naghahatid at sumusundo sa kanila sa school. Siya ang nagbabasa ng bedtime stories. Siya ang kasama nilang maglaro sa parke tuwing hapon. Papa, tingnan mo ang gawa ko. Sigaw ni Liam. Ipinapakita ang isang drawing ng isang malaking bahay na may stick figures ng kanilang pamilya. Wow, anak. Ang galing naman ang papa mo. Sabi ni Marco. Niyakap si Liam. Ito ba ang bahay natin? Opo. Sakot ni Noah. Nalumapit din. May hardo po tayo. Ngumiti si Marco. Ang masandaling ito ang pinakamahalaga sa kanya. Higit pa sa anumang corporate deal o yaman. Ang tawa ng kanyang nga anak, ang pagmamahal ni Gabi. Ito ang tunay na kayamanan. Nasimula na rin si Marco sa kanyang bagong kumpanya. Hindi na siya naghahangat ng malaking imperyo. Ang kanyang nga proyekto ay mas simple. Ngunit mas makabuluhan. Mas nakatuon sa pagtulong sa komunidad. At sa bawat hakbang, nandoon si Gabi na sumusuporta sa kanya. Isang araw, habang nahahanda si Gabi ng hapunan, naramdaman niya ang kakaibang pakahilo. Kinabahan siya. Kinabukasan, lumabas ang resulta. Marco, sabi ni Gabi, ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Buntis ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Niyakap niya si Gabi ng mahigpit. Toto. Tumango si Gabi. Makakaroon na ulit ng kapatid sina Liam at Noah. Ang kanilang pamilya ay lumalaki. Ang kanilang pagmamahal ay lumalalim. Makalipas ang ilang taon, ang bahay ni Marco at Gabi ay napuno ng tawanan at ingay. Isang maliit na babae, si Luna, ang kanilang bunsong anak, ay abala sa pahabol sa kanyang mga kapatid. Sina Liam at Noah na ngayon ay malalaking bata na. Dalawa. O Luna lang. Sapakat sapat na ang tatlong anghel na ipinakalob sa kanila. Ang kanilang bahay ay hindi engranda. Simple lang. Ngunit puno ito ng pagmamahal, tawanan, at kapayapaan. Isang hapon, pumunta sila sa isang piknik sa parke. Ang mabata ay naglalaro. Habang si Marco at Gabi ay nakaupo sa ilalim ng isang puno. Pinapanood sila. Naalala mo pa ba, Gabi? Tanong ni Marco, hinawakan ang kamay niya. Ang araw na nakita ko ang Liam at Noah sa trapiko? Akala ko, isang ordinaryong araw lang iyon. Hindi ko alam na iyon ang simula ng lahat. Ngumiti si Gabi. Ang araw na binago ang lahat. Akala ko, hindi na ako magiging masaya pa. Pero binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Marco, binigyan mo ako ng pamilya. At ikaw, Gabi, binigyan mo ako ng dahilan para lumaban, sabi ni Marco,
ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Tinuruan mo akong magmahal ng totoo, nang walang takot. Tinuruan mo akong maging isang ama. Hindi na sila binabagaba ng nakaraan. Si Don Emilio at Doña Carmen ay patuloy na nabubuhay sa kanilang sariling mundo, na may bahid ng pagsisisi at pagkabigo. Hindi na sila hinahabol ng Ma de la Cruz. Malaya na sila. Tumingin si Marco sa kanyang pamilya. Ang kanyang maana ay tumatakbo, tumatawa. Si Luna ay nakahiga sa damuhan, ginagaya ang kanyang makapatid. Si Gabi, nakatiti sa kanya, ang kanyang ngiti ay maliwanag. Niyakap ni Marco si Gabi ng mahigpit. Salamat sa iyo, Gabi. At sa mga anak natin. Ito ang tunay na kayamanan. Gabi muling ngumiti, inilagay ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Salamat din sa iyo, Marco. Sa pagtitiwala at sa muling pagbuo ng iting pamilya. Makasama silang tumingin sa sikat ng araw na unti-unting lumulubok sa likod ng puno, ang ginintuang liwanag nito ay bumabalot sa kanilang pamilya. Ang kanilang buhay, na dating puno ng sakit at lihim, ay ngayon ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at walang katapusang kaligayahan. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, at ang pamilya, na binuo sa pagmamahalan at katotohanan, ay ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay. Sa lahat ng laglaan ng oras upang pakinggan ang aming kwento, mula sa simula hanggang sa huling kabanata, isang taos-pusong pasasalamat po ang aming hando. Naway ang bawat yugto ng buhay ni Marco, Gabi, Liam, at Noah ay nakasama ninyo sa kanilang paglalakbay. Bilang inyong manunulat, malalim po ang aking nararamdaman habang binubuo ang bawat pangungusap at tekpo. Ito ay higit pa sa isang simpleng kwento. Ito ay isang paglalahat ng pag-asa, pagpapatawad, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pamilya. Hindi madali ang landas na kanilang tinahak, punong ang lihim, pagtataksil, at matinding pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok na kanilang nilampasan, mas lalo silang lumakas at natakpuan ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan. Hangat po namin na ang kwentong ito ay nagiwan ng mahalagang mensahe sa inyong puso, na gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, posible pa ring magilom. Na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. At higit sa lahat, na ang tunay na pag-ibig, na nakabasa sa tiwala at katotohanan, ay kayang lampasan ang anumang balakid. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkili. Naway ang inyong mga puso ay patuloy na mapuno ang pag-asa at pagmamahal. Mari po ninyong ibahagi ang inyong nga saloobin, damdamin, at kung ano ang naiwan sa inyong puso matapos mapakinggan ang kwentong ito. Malaki po ang halaga ng inyong nga komento sa amin. Nagmamahal. Kwentong Pusong Sugatan.